can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Help! Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Help! Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! The views and opinions expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako si Coach Oli. Ako naman si Boss Dada. At ako naman po si Jay Guevara. Tayo po ay live na mapapanood sa mga cable TV partners natin, mga bossing. At syempre, smninews.com, yan ang ating website. At syempre, meron ding website ang Banateros, which is yung banateros.com, www.banateros.com. Mapapanood din po tayo sa Facebook pages ng Banateros, yan, yung Banateros official Facebook page. Siyempre, kapartner mo sa balita at serbisyo sa YouTube, DZR 1026 News, SMNI News dyan sa YouTube. At siyempre, sa mga channels ng Banateros Facebook pages, Coach Oli Banatbay, Master Judea, at siyempre, Jay Guevara, Boss Dada. Ayan, at meron din po tayong mga YouTube channels. Mag-subscribe po kayo. Kung naka 1 million na si Banatbay sa kanyang subscribers sa YouTube, congratulations sa Banatbay. At syempre, sana susunod naman si Coach Oli. Dahil si Coach Oli, grabe din ang following si Coach Oli sa YouTube. At mainit pa rin ang issue, mga bossing, ng dyan sa nangyaring National Rally for Peace ng INC. At matindi pa rin. Marami pa rin tumutulig sa rito. At balita ko, Coach Oli, yung mga vloggers ng kabilang grupo ay binabatikos itong naganap na peace rally, Coach Oli. Bagong lahat, congratulations nga pala, Banatbay, sa 1 million. Ikaw nang bahala sa amin. 1 million subscribers, hindi. Congratulations talaga kasi pinaghirapan niya yan. At asahan mo na yung mga dating inggit ay mas lalo pang maiinggit. At yung mga dating walang topic ay ikaw ang gagawing topic. So kasama yan sa tagumpay. Kaya ako, sabi ko nga, ang pangarap ko, kalahati lang eh. Hanggang doon na lang. Para hindi tayo pinag-iinitan ng mga inggitero-inggitera dyan. Pero pakibasa nga to, Coach Oli, watch SMNI News Channel on GSAT TV Channel 40. Diyan tayo mapapanood. At sa Sky Cable Channel 10, Lawag, and Channel 59, Baguio. O yan, wala man tayong prangkisa sa Free TV.
meron po tayong mga cable TVs and cable channels na mapapanood po tayo dyan. So, and Coach Oli, diretso mo. By the way, yung banateros.com, napapanood dyan yung mga live streams ng Banateros, pati itong show na ito ng Banateros sa SMNI at sumusulat dyan. Magaling yung isang sumusulat dyan. Ay, syempre. Napakahusay nun, idol natin. I-promote mo, Coach Oli. Sumusulat dyan ang aming tatay, si Atty. Cristobal, na hindi namin nakuhang kahit kalahati man lang kami magkapatid. Magaling sumulat. Try nyo, testingin nyo. Puntahan ninyo yung aming website. Yan, Banateros. Andyan, ma-active siya dyan. Pagsusulat, sabi ko nga mag-vlog kaya lang ayaw na niya. Sulat-sulat na lang daw siya. Pero bigyan natin ng komentaryo itong EDSA. At, hindi EDSA. INC Peace Rally. Hindi, kasi ang sinasabi nito mga vloggers, kayo mga dutae, sabi niya, balik na lang kayo sa EDSA. Kasi hindi nila matuligsa yung... Kasi lagi na siya, konti naman, konti. Hindi nila mabanatan yung konti dahil talagang madami. So anong binabanatan niya? Kayo mga DDS, manahimik na kayo. Dahil wala namang sinabi diyan sa peace rally na yan na Marcos bangag. Kayong tanungin ko, kahit ba may sinabi o wala, sa tingin ba ninyo? Bigyan niyo ako ng komentaryo. O kayo mismo mga trolls na nagsasabi. Kayo ba sa tingin nyo hindi bangag si Marcos? Yun na lang ang tanong. Tapos ang sabi nung iba, wala naman nagsasabi dyan sa rally na Marcos resign. Pero sa tingin nyo ba, gusto nila manatili ang abusado sa gobyerno? Kaya nga sila nagrarally. Tingnan nyo, subukan ninyo na wag palitan yung gawain ninyo. Magtutuloy-tuloy ang rally na yan. Kasi narinig ko yan kay Marcoleta. At may maraming bumubulong-bulong. Maraming kasunod yan pagka hindi nyo binago yung mga buhaya, hindi nyo pinagtatatanggal yan at hindi nyo binago. So, yung mga nangaasar dyan sa mga itong mga DDS, wag na kayo dyan, sumali, balik kayong EDSA. Ganyan talaga ang gawain ng mga inggit. Pagka-inggit kayo, sabi nga, pikit na lang. Actually, iba posisyon nila Jay Guevara, sabi ni De Lima, eto daw, bagamat may numero, bagamat marami, it doesn't change the fact that you are representing the minority. Ibig sabihin, yung minorya, yung kokonting numero, ang nire-represent daw nitong nitong rally na to. So parang sinasabi nila na walang kwenta lahat yan kasi minority kayo. Si Saba Queen. Wala kaming pakialam sa'yo, convicted ka naman Maraming pogi. Hindi convicted dyan, hindi convicted dyan. Si ang convicted? Si Castro. Walang iya ka. Di ba nakulong din yan? Nakulong lang. Kasi nga, part ng proseso na dahil no bail yung kanyang kaso, siya ay makulong. Pero acquitted na yan, acquitted na. Yan si De Lima, hindi na dapat pinagpapansin yan. Dati pa naman papansin yan Pero doon sa mga nagsasabi na gumagawa ng mga issue dyan sa INC rally. Alam nyo yan yung mga taong hindi marunong makinig at hindi nanonood basta lang react. Kasi isipin nyo maigi kung nakinig sila, hindi nila sasabihin yung wala naman hindi naman yan para kay wala naman sila sinasabi para kay Marcos, ganyan. Pero kung papakinggan nyo kasi doon, lahat ng mga sinabi ng mga tagapagsalita ng ANC is talagang gusto nila ng una-una na pag-usapan doon yung pangako na hanggang ngayon hindi natutupad. Pag-usapan doon yung mahal ang mga bilihin. O sino ba ang nun? Sino ba ang may kasalanan nun? Di ba si Marcos? So doon kasi hindi man napag-usapan yung bangag. Hindi literal pero Marcos. Talagang yun na yun kasama na sa lahat yun. Talagang yung rally na yan, ay simbolo na yan na magbago at mas tulungan ng gobyerno yung mga kababayan nating mga Pilipino dahil sa kahirapan na nangyayari ngayon. Yung sila Castro, sila De Lima, mga lang naman yan mga irrelevant. Mga kuto, mga walang kwenta lang. Ako nga, minsan natatawa na nga lang ako, lalo na yung nakita mo yung nakita niyo ba yung interview ni Castro? Yung bago? Na sana wag daw manalo naman. Biglang parang yung parang bumusangot yung muka.
Tawang-tawa ako dun sa interview niya. Pero mga kababayan, wag na natin pagpapansinin niya mga yan. Alam niyo, yung mga yan, kulang sa ano yan. Aruga. Oo. Kaya talagang mga kalabaw, minsan napapabayaan sa ulanan. Tsaka mga bossing, kung walang kwenta, hindi papansinin. Pero laman din ng mga vlogs nila, laman din ng mga balita nila, at sinasakyan din nila itong itong masasabi natin na successful na peace rally ng INC. Again, ang nagpunta rito, hindi lang naman to buong INC, kundi marami ding mga tao na nagpunta rito na hindi naman membro ng kanilang simbahan. Showing na itong rally na ito ay talagang for unity. Para sa pagkakaisa at kapayapaan. Sabi ko nga, di ba, iisa lang sa mga kandidato ni Bongbong Marcos ang nagpunta rito, si Senator Tolentino lang. Pero halos lahat ng PDP laban, halos napakaraming mga supporters, mga politiko na mga supporters ng mga Duterte ang nandito. And makikita rin natin, wala rin naman nagsalitang ibang politiko kung hindi si Marcoleta lang. Pero klaro naman doon sa mga tinuran ni Marcoleta, pati yung mga nabanggit ng isang ministro nila, na yung sinasabi ni Jay Guevara, yung issues ng bayan natin ngayon, yung pinaka-issue ng bayan natin ngayon, tinapik dito diniscuss dito yung pagmahal ng presyo ng bilihin, yung sa Quadcom na nagmistulan na silang mga hari, o itong committee na itong Congress na sila na lang yung kumokontrol ng lahat ng mga budget dito sa Pilipinas. Lahat ito na-discuss dyan At sabi nga ni Jay Guevara, sino ba ang may control ng lahat ng ito? So sino ba ang tinutuligsa dito? Yung mga maling gawain ng mga nasa gobyerno. Sino bang nasa gobyerno? Maaaring sapul din dyan si VP Sara dahil part siya ng gobyerno. Kaya nga ang panawagan nila is magkaisa. And ikwento nga ni Banat Bay kasi nakalapit siya dun sa may VIP area. Yung VIP area daw na yun, nakaupo doon yung mga personalities pero hindi sila nakikita from yung sa baba ng stage. Parang meron daw silang harang. Kasi nga, ito nga INC, ayaw nila, sa ngayon, ayaw nila na magmukhang political itong kanilang inorganize na pagtitipon. Pero meron sila ditong klaro na banta sa mga tiwali sa gobyerno. Ganito kami karami, ganito kami kalakas, ito yung demand namin, ito yung taong bayan, ito yung demand namin sa inyo, ihinto nyo yung politika, unahin nating solve yung problema ng bayan. Kasi kung hindi, mauulit to. At baka, ngayon, peaceful pa ito, baka yung mga susunod na mga rallies, hindi na ganun ka-peaceful. Diba? Kasi magagalit ang mga tao pagka nagsasalita ng hindi pinakikinggan. Jay? Baka yung hinihiling doon, sabi ng mga troll, hindi daw resign Marcos, hindi daw bangag Marcos ang nakalagay. Baka pag tinuloy-tuloy pa rin at pinawalang bahala to ng administrasyon, baka yung hinihiling yung resign Marcos, baka yung peaceful rally na yan, baka sa susunod yan, resign Marcos na yan. Kaya yan ang pag-ingatan niya. Tsaka yun nga ito nga sabi ko nga, di ba Coach Oli, show of force ito. So pinakita pa lang nila kung gaano sila kalakas. At ang panawagan nila, peaceful pa. Di ba? Kasi nga, peace rally ito So, nasa Congress na yan, nasa Malacanang na yan, kung paano na itatrato itong ganitong klaseng, ganito kalaking pagtitipon. Kung i-take for granted nila ito, tingnan natin yung mga development. Coach Oli. Pero ito, yung mga trolls kasi, talaga namang tanggap natin yan Yung mga trolls nitong gobyerno. Mahihina talaga utak niyan. So, wag na nating pansinin yan. Kasi hanggang dyan lang naman yan. Kung anong finid sa kanila, yun ang sasabihin nila. So, hindi nila kayang birahin ngayon ang dami, yung quantity ng tao dyan. So, yun. So, hayaan na natin yun. Mga walang utak yung mga yun. Pero yung mga politiko, nauunawaan yan. 100%. Kaya nga tipo yung mga matatapang dyan sa Quadcom na tumatakbo, ano sinasabi nila? Karapatan ng INC magsalita. Diba? Sumasayaw sila, diba? Si Atty. Google, sabi niya, nirerespeto daw niya yung ang malayang English.
Oo, di ba? Lahat sila. Pagpapahayag, yes. Kahit yung pinabili na suka, nakalimutan ko pangalan. Sino? Basta yung convicted. Basta yun. Si Lipad. Di ba, hindi rin siya ganun eh. Sumasang-ayon pa rin siya sa INC, no? Actually, yung sinasabi niya, contradicting. Sang-ayon ako sa INC, pero sana ituloy yung impeachment. Tanga. Yun nga ang ano ng INC, wag ituloy yung impeachment eh. So, pero sumasayaw-sayaw lang sila. Hindi nila talagang binibira. Ang talagang bumira lang dito sa INC ay yung hindi tatakbo. Yes. Kasi hindi niya kailangan ngayon eh. Na si De Lima. Kaya niya binanatan. Tumatakbo siyang Congress yata eh. Pero malamang to hindi niya kailangan kasi talo siya eh. Di ba naalala nung talo siya sa Senado? Malamang yan, hindi sinuportahan ng INC. So, alam natin yung mga ganyang politiko, yung may mga agenda eh. Yung sa tingin niya mayroon ba siyang mahihita sa INC, sumasayaw. Yung karapatan nila yan. Yung lantarang bumabatikos, alam niya ayaw ng INC. Siguro naman ayaw ng INC sa pag-uugali. Alam naman natin kung anong kaso ni De Lima, mga partners, di ba? So, ganyan lang yan. Mauutak yung mga... nauunawaan namin kayo mga trolls. Hindi nyo ito maiintindihan, pero mga politiko, basang-basa itong nangyari. Pero sobrang lintik yung gigil nung no? Tingnan mo yung mga interview nila ni Castro Lipad, ni De Lima, ni Saba Queen. Ito yung yung face reaction, di mo maitatago yung inggit tsaka gigil. No? Kahit sabihin mo na alam yon kasi may mga ganyan eh. Nakaka-frustrate kasi yun, Jay. Kapag ginawa mo na ang lahat, siniraan mo na lahat yung mga Duterte, tapos makikita mo na may mga ganito pa rin silang suporta na natatanggap. Tapos may sinabi pa na kasi parang tinanong siya, anong masasabi mo? Kinonfirm na ni VP Sara na tatakbo siyang presidente sa 2028. Sabi niya, lumakas, ganyan naman ng mga Duterte, pabago-bago isip. Lumakas lang loob ng mga yan dahil nakitang may sumusuporta. Ayun. So, inamin na nila. So, sa kanila mismo nang galing na itong nangyaring ito sa Quirino Grandstand is a show of force and a show of support para sa mga Duterte. Which is, talaga naman, alam naman natin yung naging effect nito. Kaya nga, di ba, sabi nga nila, heads will roll. Kaya nga meron ng isang sinibak dyan sa Kongreso dahil dito, may mga nagsasabi, ano ba kayo? Anong oras yung rally? Maaga pa lang. Ano na yun umalis na. So hindi yan dahil sa rally, kaya daw yan sinibak, no? Pero ako, basa ko doon, Boss Dada, arte lang yun Basa ko doon, arte. Tapos ang nag-announce pa, anak ng presidente, pagkatapos, ng announcement, biglang may sakit daw siya. Alam mo yung parang gumanda lang yung imahe again ng Marcos. Alam mo yung sistemang ganon? Aiming-aimi yung basa ko ron. Trapon-trapo, no? Oo, manggang-mangga. Kaya hindi ako naniniwala. Drama lang yan. Tapos na Tapos, ang pinalit mo, mamaya pag-uusapan natin yan pagpasok ni Boss Dada. Pero alam nyo, sa kabilang banda, it's a good riddance, ika nga. At least, meron tayong nakita kagad na malaking epekto. Kasi klarong-klaro sa lahat ng mga statement ni VP Sara, itong si Zaldico ang may control at itong si Tamba. Kumbaga Batman and Robin yan Riding in tandem yan. Nawala na yung isa. And nakita nyo ba yung itsura ni Speaker kahapon nung nag-deliver siya ng speech? Na uutal-utal pa siya. Yung kanyang Tagalog, balubaluktot, katulad ng, ng politika nila. Naku po, makikita mo sa kanilang mga itsura, talagang stressed na stressed sila. Ngayon, naninimbang sila. Tinitingnan nila yung sitwasyon kung ano ba yung mga susunod nilang gagawin. Kasi may mga balita na yung impeachment, inantay na lang daw nila yung pang-apat, pero na-review na daw at tatakbo na daw. So, sinasabi nga na maipapasa na daw ito. Pero klarong-klaro yan. Oo, na ibig sabihin, kung ikaw congressman ka, hindi ako susuporta sa impeachment ngayon. Bakit? Mag-i-eleksyon Kung susuporta ako dyan sa impeachment, pipirma ako dyan. Ibig sabihin, yung panawagan ng INC, hindi ko sinunod. Therefore, it's a, kumbaga, manifestation na hindi mo ko dapat suportahan. Kasi yung
stand mo na no to impeachment, tinabla ko eh. And alam naman natin na napakarami rin talagang kalat din sa buong Pilipinas itong simbahan ng Iglesia ni Cristo at lahat ng mga distrito sa Pilipinas may mga simbahan ng Iglesia ni Cristo. And alam din natin na katulad ng KOJC na nagpupunta ang mga politiko para ligawan ang KOJC, matindi din ang pangliligaw ng mga politiko sa INC. Kaya kung makikita mo yung mga statement ng mga dating matatapang ng mga congressman na parang mga untouchable sila, makikita mo na naninimbang din sila eh. So itong impeachment na to, para sa akin, medyo medyo malabo pa ito. Kasi nag-aabang pa sila pare-pareho. Kasi lahat talaga ng ngayon, mga politiko ngayon, ang kanilang concern, yung election eh. Oo, and sinasabi ko rin naman na sa Senado, kahit pa paano may mga alyado pa naman si VP Sara dyan, mapapahiya naman ng Kongreso na magpapadala sila ng impeachment, mag-endorse sila sa Senado ng impeachment, tapos maraming mga tutuligsa. Kasi sila ang magsisilbing impeachment court yung Senate So itong kay Zaldi ko naman, malaking Coach Oli, malaking issue to. Kasi dati mong, kumbaga, insider to Lahat ng kalukuhan mo, alam ko. Isinakripisyo mo ko. Oo, it's either pinangakuan din nila yan, tapos tinabla nila bandang huli. Kasi may mga bali-balita na isa daw sa rason kung bakit sinibak, hindi yata patas yung baka yung 777 nga, baka talagang maraming winan 2-3 dun sa 777. So, isa yan sa mga nakikita natin. And Coach Oli, sinabi mo na rin lang naman, ang pumalit po kay Congressman Zaldico bilang chairman ng Committee on Appropriations ay si Stella Kimbo na tumatakbo ng mayor sa Marikina. So, maraming sasabi na, si Kimbo din naman ang nilagay nila. Rin yan, kalaban din yan. Si Stella Kimbo ay hindi na congresswoman pagdating ng Mayo. So, marami pang mga changes na mangyayari dyan, Coach Oli. And ano bang masasabi mo doon na si Stella Kimbo yung pumalit sa kanya? Para sa akin, ito wala na talagang mapili itong napakababa na ng Kamara ngayon kasi isipin mo, ang daming anomalya na nitong si Kimbo. Hindi natin sinasabi kung ito ay totoo o hindi dahil hindi naman tayo husgado. Pero the fact na may mga anomalya na mga artista van, relo, bag, etc. Ang dami niyang anomalya. Oo, di ba? Tapos siya pa ang ilalagay mo sa posisyon. Para kang naglagay ng may anomalya na adik, tapos gagawin mong PDEA chief. Sana naman lang, again, this is not an issue kung totoo or hindi. Pero meron Bakit ka maglalagay dyan? May problema na nga tayo dyan at kine-question yung ayu-ayuda na yan. Para kang nagtanggal ng demonyo, nagpalit ka ng demonyita. Baka naman they're just choosing the lesser evil. Parang gano'n na lang rin. Wala din tayo patutungan. Pero evil pa din. Evil pa rin Pero, di ba? Oo, di ba? Oo, naku po, Diyos ko. Jay Guevara, Stella Kimbo, sabi nga nila abangan nyo. Dadami lalo relos niyan. Yun ang sabi nila sa mga social media kumakalat. Another Hermes. Ang galing Ang galing nga ng mga nangyayari ngayon. Biruin niya. Mike. Another Hermes. So, panibagong bag na naman to, tsaka relo. Tsaka ito biruin nyo. Pinasok si Zaldico sa ganyan nang walang aral. Kasi kadalasan kasi sa mga pinapasok sa posisyon na yan is mga mga talagang matatagal na sa pagiging marami ng alam. Kaya medyo sabi nga dun sa isang report na medyo nakakapagtaka kasi walang alam. Puro bagito yung nilalagay. Puro bagito yung mga nilalagay. Tapos ang pinakamano pa dito yung pwesto na yan na hindi basta-basta. Tapos diyan pa din dumadaan yung ibang mga budget na talagang napakalalaking budget. Ngayon, kung si Stella Kimbo man, si Stella Kimbo na nga, abangan na lang natin kung ano na naman kasi hindi yung hindi yung trabaho yung aabangan dito Aabangan dito yung sa mga kamay,
Kung may bago na naman, tig 2 million na relo, may mga bagong bag na naman, at may bago na namang mga customized. Baka hindi na customized bag. Baka aeroplano. Baka aeroplano na to. Pero alam mo, Jay... Baka mamaya may driver na gwapo na yun. Ano nga bossing in fairness naman kay Stella Kimbo, siya naman is a co-chairperson kasi siya ng committee na yan. So, kumbaga, since biglaan, yung pagtanggal na ayaw aminin ni Zaldico, na tinanggal siya, kasi yun ang issue dito mukhang magkakaroon talaga ng conflict. Kasi ang sinabi ni Sandro Marcos, dinideklara kong bakante itong posisyon na to. So, sinibak siya. Pero right after naman noon, sinabi naman nitong Zaldico na umalis ako ang kusang umalis dahil sa mga sakit. Ewan ko kung ano sakit, baka kati ng kamay yan. O ano yung mga sakit na yan, di ba? Pero meron daw siyang health issues, kaya siya umalis at kaya siya alis. And before niyang tinapos yung kanyang statement, sinabi niya na lahat ng ginawa ko dahil yun ang posisyon or nagsilbi ako sa majority. So parang sinasabi niya dito na sa kabila ng lahat ng ginawa ko, ito pa ang igaganti niyo sa akin. So malaking issue, babantayan natin yung karambola dyan. Kasi sabi ko nga sa politika, wala kang permanenteng kaibigan dyan. Kaibigan mo ngayon, maaaring bukas, kaaway mo na, depende sa mga napagkasunduan ninyo. Diba? Yun ang kaabangan natin, yung mga malalaman natin. Kung sakaling totoo man, kasi pabor din ako sa sinabi ni Coach Oli, Boss Dada, na ito ay isang palabas. Pabor din ako dun Kasi kadalasan kasi gawain na nila yan yung gagawa sila ng palabas para hindi mapag-usapan. Katulad yan, yung nangyaring peaceful rally nga. So parang gumawa na naman sila ng panibagong mapag-uusapan ngayon. So pwede yun. Ngayon, kung totoo man to, yun ang aabangan natin dito. Kasi si Sal, ikaw ba naman maging kanan kamay ka or isa sa mga tigahawak ng pondo ng Pilipinas, medyo marami kang alam yan. Kung Jay, kung hindi yan drama, ano magiging pakinabang ng Pilipinas kung siya rin? Kasi, para sila pa rin no? Sila yun Wala parang siguro nabawasan lang kung konti. Pero wala. Tsaka ito yung... Tapos na rin naman Coach Oli. Irrelevant na rin naman na umalis na si Zaldico ngayon Kasi tapos na yung budget, napirmahan ng NJA So, wala muna siyang, kumbaga wala na siyang silbi for the rest of itong 2025 kasi gawa na yung budget for 2025. Pero, ayun nga, ang ano kasi nito is, ang trabaho kasi nito is, syempre, ako yung may power of the purse, sa akin mga galing yung budget. So, ako yung tagagipit Ganun ang lumalabas O, titingnan natin kung yung ipinalit ba nila kasing galing manggipit na itong tinanggal nila. Kasi sabi nila, Boss Dada, ang nilalagay daw dyan sa posisyon na yan, yung mga veterano. Actually. Diba? So, sa 300 plus na mga kongresista, bakit si Kimbo? Ayun, siguro dahil siya nga yung nakasunod, so posible. Or kayang hawakan sa liig ni Martin, posible. Veterano naman si Kimbo Saan? Veterano sa MIPSIP. Uy! Diba? Yung nagsalita na nasasaktan kami kapag may sinasabi mapatungkol sa aming ama na si House Speaker Martin Romualdez. So kung sino yung pinaka-sip-sip, yun talaga yung mapupunta sa mga posisyon. Kung kung usapang batikan, kay Kimbo nga talaga. Wala naman makikitang iba dyan. Halangan naman si 2.2 De Lima ang ipalit. Si Luistro. Medyo malayo pa yun. Malayo pa. So talaga nakikita natin yan, si Kimbo talaga. Tsaka magaling humawak ng pera si Kimbo. Magaling mag-invest. Magaling pala mag-investment. Okay. Mapakausay pero dito muna tayo sa survey, mga bossing. Naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, na nasampal para sa social weather stations ang ginanap na National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na siyang patunay na hindi pabor ang mga Pilipino na patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Si Prince Tripolis sa report. At itong rally ito ay sa ating ito ay sampal
sampal doon sa SWS survey. Ito ang naging tugon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa inilabas na survey kamakailan ng Social Weather Station o SWS patungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Batay kasi sa resulta ng isinagawang survey noong Disyembre 12 hanggang 18 noong nakaraang taon na inisponsoran ng Strat-based consultancy, 41% o 4 sa bawat 10 Pilipino ang pabor sa impeachment, habang 35% ang hindi pabor at 19% ang undecided, habang ang natitirang 5% ay tumangging magbigay ng opinyon. Ani Panelo, ang nangyaring National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na dinaluhan ng iba't ibang religious group at sektor ang patunay na hindi pabor ang mga Pilipino na paalisin sa pwesto ang Vice-Presidente. Ang kanilang respondents ay 1,500 lang. Itong gumano dito alas 2 milyon. Paano mong masasabi nyo na 61% ang kumakatawan doon sa mga gusto ng impeachment? Dagdag pa nito, ang pinakalayunin ng nasabing rally ay ipakita na talagang sinusuportahan ng INC at ng taong bayan si VP Sara Duterte. Ang panawagan ni Presidente Marcos Jr. na itigil ang impeachment sapagkat ito'y hindi makakabuti sa ating mga kababayan. Sabi niya nga, Filipino will benefit from this impeachment sapagkat dedika lamang po na itwaan, paghahati-hati at ang focus ng mga legislators ay mawawala. Lalo pa, malapit ang eleksyon, doble-doble na. Maliban pa sa sampal ito sa SW survey, mas matindi pa ang sampal nito sa mga miyembro ng Kongreso dahil patuloy pa rin nilang isinusulong ang impeachment complaint na taliwas sa panawagan ng Pangulo. Naniniwala rin si Panelo na sa panahon ngayon, dapat isantabi ng mga politiko ang pamumulitika at tugunan na lamang ang pangangailangan ng mga Pilipino. At mukhang nakikinig na umano ang pamahalaan matapos tinanggal bilang chair ng House Appropriations Committee si Zaldico. Kaya sa tingin natin, simula yan sa pressure na ibibigay ng taong bayan. Sapagat ang taong bayan ang talagang may tinig dyan. Sila ang tunay na soberentiya sapagkat lahat ng kapangyarihan ay nagkagaling ng taong bayan. Ito si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mo talaga malalaman, makikita mga partner na itong mga surveys na ito, talagang mind conditioning, tsaka karamihan dito talaga hindi totoo Kasi sobrang labo na ito na itong 41% na sinasabi nilang pabor sa impeachment ni VP Sara. Ngayon may mga nagmamagaling ng mga analyst daw, di umano, ang nagsasabi na ang 41% daw ng Pilipino is kinonvert nila to yung population numbers ng population do sa 41%. Ang nakakatawa, kung hindi ba kayo mga engot, survey ito na sinagot ng 1,000 katao lang. So talagang napakalabo nito na gawin mong literal na yung 41% ng SWS survey ay i-convert mo doon sa as a whole, yung talaga. Yung maaaring ito yung guideline lang, hindi ito yung talagang nangyayari. Kasi katulad niyan, si Senator Robin Padilla, kung matatandaan natin, hindi naman number 1 sa survey yan Pero bakit noong nag-eleksyon, bigla siyang naging number 1. Nag-number 1 siya sa pinakamaraming boto ng mga senador. Samantalang ang dami nilang projections na ito yung mga number 1. For the longest time, biglang ginulat sila ni Robin Padilla. So yun yung ibig natin sabihin na itong mga surveys na ito, mind conditioning. May sinabi din Coach Oli ang DOJ. Oo, na hindi daw sila natitinag sa mga ganitong panawagan, tuloy pa rin daw yung kanilang pag-iimbestiga doon sa mga statement ni VP Sara na nakakasakit or nakasakit sa First Family. DOJ o si Boying? DOJ, si Boying. Kasi ito si Boying, marami naman ito sinabi na hindi nagkatotoo. Uuwi na daw si Tebes, mauuli na si Bantag. Asan? Di ba? Marami ng yan. Mahilig lang yan. Kasi sa katunayan, dati araw-araw yan. Ang presko niyan, yung malakas pa, yung hindi pa nagkakasakit. Araw-araw ang presko niya. Kaya araw-araw may topic tayo Dahil siyang bida. Ngayon lang siguro naglaylo konti dahil may sakit na. No, pero sa mga sinabi niyan, wala. Sabi mo hindi tumatakbo yan.
Kaya nakakapagsalita. Kaya kasi nakakapagsalita. hindi tumatakbo. At least, pag di ka tumakbo, ship-ship ka na lang, meron kang pakinabang. Kasi nakikita mo, si Abalos hindi nagsasalita tungkol dito. Ah, Di ba? Si De Lima nagsasalita. Pero ako yung sinasabi, ako talagang I stand doon sa, ito'y drama lang. Kasi bakit ko nasabing drama itong pagkakatanggal? Kasi una, kung ayaw nyo yung nangyari doon sa budget na yan, bakit pinirmahan ng presidente? Di ba? At ang tatanggalin mo si Saldico. Ako maniniwala lang ako, mga partners ko, ang tatanggalin dyan ay talagang si Martin Romualdez bilang speaker. Kasi yun talagang unethical talaga yun. Kasi isipin mo, ang presidente at ang speaker ay magpinsan. Oo. So, tapos ang talagang majority pangit, floor ang leader, pangit. anak pa. Oo. Kung matatandaan natin, ng panahon ni PRD, pinupush nila na dahil nagkahagulo nun sa term sharing pinupush nila na si Pulong ang maging Speaker of the House. Sabi ni PRD, sige, mag-speaker ka. Magre-resign akong presidente. Pangit tingnan. Wala kasi talagang delikadesa itong mga pamilya na ito. Yan na ang kahit leader. pagkakamag-anak na, wala sa kanila talaga yung conflict of interest. Well, para lang bago ibigay kay Jay Guevara, gusto ko lang sabihin, daming mga nagko-comment dito, Martin Romualdez. Itong ginawa mong pagtanggal kay Zaldico at ipinalit mo si Kimbo, alam ng mga tao rito kung ano galawan nyo. Alam ng mga tao rito na chinacharot nyo lang kami dyan sa pagtanggal-tanggal nyo dyan kay Zaldico. Pero sigurado yung mga tao nandito sa comment section na tuloy-tuloy pa rin etong scam nyo dyan. Kaya kung ano man yung binabalak nyo, wag nyo nang ituloy. O huling-huli na kayo ng mga banateros worldwide. Itong mga nanonood sa atin, talagang enlightened na sila. Alam nila talaga yung mga nangyayari sa bayan. Jay Guevara. Baka may panibagong pipirmahan na naman ng pondo. Baka. So, yung sa AKAP, di ba si Saldico? Baka yung ngayon, may iba na naman kaya si Kimbo. Para kapag kinasuhan, pag natapos na sila sa termino nila, iba-iba yung sasalo ng kaso. Baka ganun. Sabi nga ni Sara Nakamura, kawatan. Pinalitan din ng kawatan. Yari tayo dyan. Binabasa lang natin yung comment. Para ano yan magkapatid yan sinungaling at magnanakaw. Yari. No? So kung ang pinalit mo ay sinungaling, tinanggal mo yung magnanakaw, wala pa rin pinagkaiba yun. Magkapatid lang naman yun So doon sa 41%, no? Ano yun? Baka mamaya puro NPA yun, ha? Puro NPA lang yung pumabor sa ganun. Hindi may ano yun na kung na 41%, tapos parang proud na kayo doon. Paano yung rally? Ilang percent yun? Kaya nga may mga nagsasabi nga yung 41%. Ano daw ang 41% ng, ilan ba tayo? 125 million ba tayo lahat? Ewan ko kung gaano tayo karami natin yung population, pero kinumpute na nila doon yung sa survey na sabi nila, yan, hindi totoo yan. Kasi ilang million lang yan, 2 million lang yan ang 42% ng population natin is something million. So parang sinasabi nila, fraction lang yan yung umatin sa rally. Hindi ko maintindihan kung ano mathematics ang ginagamit nila at kung anong klaseng logic. Sa akin, Boss Dada, talagang dapat pagka darating ang eleksyon, ipagbawal itong mga survey na to kasi talagang mind conditioning yan. At paano naman yung mga, hindi natin sinasabing sila'y bayaran, pero paano yung walang mga budget na, alam mo na, popondo, kasi meron daw ginagawa dyan sa survey. No? Hindi ko sinasabing ito ay totoo, pero ang ano daw dyan, nalalaman nila kung saan mag-survey. Hindi sa directly na binabayaran yung survey company, pero nalalaman nila saan mag-survey at doon sila magpapadala ng mga tao at ng may mga babayaran para sila ngayon ay sila ilagay ang kanilang pangalan. So, kung ano man yan, nagdudulot lang ito ng mind conditioning. So, dapat magkaroon tayo ng batas patungkol dito sa mga survey na ito na tanggalin na, lalo na during election. Period, yeah. Kasi nag-ano siya, parang yung tao linilito niya, nililin lang niya. Minsan, yung tao gustong ilito, kaya lang dahil nakikita nila na maganda survey dito, doon na sila pumapanig. Totoo yan, mga partners. And speaking of yung nagkakalat lang naman ng mga gulo rito, mga
peking balita rito, mga vloggers lang din naman na naninira sa mga Duterte at kalaban ng mga Duterte. Sabi ko nga sa inyo, yung mga nagsasabi ng negative tungkol dito, talagang alam mong apektado sila dito sa mga nangyari at nangyayari ngayon sa lipunan natin at syempre pati na rin sa mga publiko. Nakikita nila yung paggalaw. Una, bago matapos ang taon, may sulat ang mga uniformed military personnel na nagpapahayag na hindi na sila masaya. Ayusin ninyo, pero tinuloy pa rin nila. Hindi ba? So, eto naman ngayon, ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ay nagpahayag na rin na hindi sila masaya at balita ko may mga susunod na mga magaganap pa. Iba ding mga simbahan ang mag-organize. Meron pang isang gaganapin dito, may nakita ako, may nag-send sa akin, may gaganapin dito sa may bandang Kapitolyo, isang simbahan din yon na magpapahayag ng parang gusto nila magkaroon ng peace sa gobyerno. Kasi ibig sabihin, nakikita talaga nila na mali itong ginagawang pag-away-away na ito. Kaya abangan pa natin yung mga susunod na kung sino pa yung mga magpapahayag. Pero eto, si VP Sara, sabi nga niya, ngayong naglipa na ang mga vlog na naninira kay VP Sara Duterte, may payo ang pangalawang Pangulo sa mga taga-suporta nito. Alamin kung ano ito sa report ni Jason Rubrico. Especially mga senior citizen, magilty ko nga kanang malain ilahang buot, madaot ilahang mood, tungod lang kay nakakita sila og material content sa ako. Aminado si Vice President Sara Duterte na siya ay nakokonsensya sa tuwing may mga taong nasasaktan sa tuwing nakakapanood ng mga vlog na ang mga content ay puro paninira laban sa kanya. Kaya payo ni VP Sara sa mga taga-suporta nito na huwag nang manood ng mga ganitong klaseng vlogs dahil sa huli sila lang ang may stress. Iginiit pa ng bise na walang pakialam ang mga vlogger na ito sa mararamdaman ng kanilang tagapanood kundi ang kumita lamang. Manonood ka, stress ka pa, magbubwisit ka, mabad mood ka, mas-stress ka. Yung gumawa ng content, inisip ka ba niya? Ang naisip lang niya, kikita ako dito, ilang hits ito, o ilang anong monetization nito. Inisip niya ba yung stress mo? So bakit ka magpapastress sa kanya? Hindi nila iniisip ang stress ninyo. Wala silang pakialam kung anong maramdaman ninyo. Tapos kayo, nasistress na kayo. Diba? Payo ni VP Sara na huwag nang magpa-stress sa panonood ng mga vlog na may negatibong content, lalo na't hindi naman ito nakakatulong at sayang lang sa oras. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, masama ang stress sa kalusugan at dapat itong iwasan. Ibinunyag naman ni VP Sara na wala siyang anumang social media account na hawak at ang lahat ng ito ay kontrolado ng kanyang opisina. Dati nasa akin siya, pero kinuha nila. Kasi sabi nila, mapapaaway ka lang lagi. So, ang content natin is negative. So, hinawakan nila, wala akong access sa social media. Matatandaan noong nag-resign si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education at ibinunyag ang umunoy pagmanipula ng House of Representatives sa kanilang budget, naging sentro na siya ng aniyay mga black propaganda. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Nako, napakagandang napakagandang advice yan coming from VP Sara kasi marami akong mga subscribers, Coach Oli, ang nagsusumbong sa akin. Sabi ni ganito, ganyan. Sabi ni ganito, ganyan. Yun ang lagi kong advice sa kanila. Kung hindi ka masaya sa mga sinasabi ng vlogger na to, ba't pinapanood mo pa? Tayo ang may hawak ng tayo ang may control ng ikakainit ng ulo natin. So kung alam mo naman na itong vlogger na ito puro kasiraan lang naman ang pinagsasabi nito at taliwas doon sa opinion mo o taliwas doon sa nilalaman ng puso mo, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Wag na tayo maging martir at manood doon sa mga vloggers na alam naman natin na puro sa
Puros paninirang puri lang naman yung kanilang ginagawa. Marami namang mga vloggers na talagang naghahatid ng totoong mga issues ng bayan natin. Katulad ng mga banateros. Ayan, si Jay Guevara, si Coach Oli, si Master Judea, si Banat Bay. At bukod sa kanila, mayroon pang iba. Yung sila Bisdakeros, sila Bisdak, sila VMR, sila Kai Spencer. Kai Spencer, Si sila Buster TV. Napakadaming mga vloggers. Sabi ko sa inyo, mauubos ang oras nyo kung manonood kayo sa mga vloggers na mula umaga hanggang hapon dahil talagang aktibo ang mga yan. Besides, aside from itong mga vloggers na nababanggit natin, kung yung mga nakakalimutan ko, alam nyo na rin kung sino yan. Pero aside from itong mga vloggers, meron pang SMNI na mula umaga hanggang gabi, naghahatid sa atin ng matinong balita, totoong balita, balita na talagang may matututunan tayo, dito nyo na lang spend yung inyong mga oras at inyong mga panahon. Kaya mag-follow kayo at mag-subscribe kayo sa mga YouTube channels ng SMNI. DZR 1026 News, kapartner mo sa Balita at Serbisyo, SMNI News Channel, YouTube channel. Naku, yan, makikita nyo lahat dyan. Coach Oli. Pero alam mo, Boss Dada, naalala mo, nakipagkwentuhan tayo dyan sa Japan at tinanong natin yung mga ibang vloggers. Natatalino din itong mga manunood kasi kilala nila sino yung fake. Hindi ko nababanggitin kung sino-sino, pero alam nila, sabi ko, uy, akala ko. Pero alam nila. At sabi niyo, ba't yung pinapanood? Wala lang, entertainment purposes. Pero alam nila na latak naman yung mga pinagsasabi at saka mga fake news. So, tularan nyo po sila. Gawin nyo lang pasok dito para na kayo nanood ng TV, ng Netflix, pasok dito. So, na-entertain kayo, ayos na yon. Pero hindi ibig sabihin paniwalaan nyo kasi alam nyo naman kung sino-sino itong mga budol-budol na yan, yung mga trolls na yan. Tsaka maging mapanuri, yung lahat ng inyong mga naririnig sa social media, challenge it. Yan ang lagi natin sinasabi. Ako lagi kong sinasabi, even yung yung aking mga sinasabi, they can challenge it. Kasi kung mali, then at least mako-correct natin. Di ba, Jay Guevara? Anong advice mo sa mga nanonood ngayon patungkol sa mga nagkalat na mga vloggers na puros paninirang puri lang ang pinagagawa? Diba, nakikita niyo yung channel nila. May 3 tuldok sa taas. Pindutin niyo yun, tapos report. Galing talaga. Walang iya ka, baka sa atin gawin yan, Hindi, ito kasi, di alam niyo, naawa na nga rin ako sa mga Ensaymada vloggers. Kasi talagang bagsakan lahat ng nila. Bumagsak lahat ng mga channel nila. Sabi mo, gawin nilang content si Banat Bay, 1 million. Bagsak lahat ng channel nila at wala na. Halos nanonood sa kanila simula nung nagsalita si VP Sara. So doon pa lang, dito natin napapatunayan na yung ibang mga supporters nila, naglipatan na rin sa mga DDS. Sa mga Duterte vloggers kasi nga, ikaw ba naman sabihin mo, kita niya, katulad sa yung peaceful rally, sabihin mo, konti. Kitang-kita naman na yung sa nangyari sa kay OJC, kung ano yung pinagsasabi nila din dati. Diba? Pero kitang-kita sa mga balita natin, sa mga vlog natin na kung ano yung nangyari doon. So, siguro napagtanto din ng mga viewers na mali na nga to. Kaya tama yun sinasabi ni VP Sara na kaysa pag-aksayahan nyo yung panahon nyo sa mga ibang mga vlogger dyan na na puro pa fake news, puro paninirang puri lang sa mga Duterte at puro chismis lang ang nalalaman, ang daming-dami mga Duterte vloggers, DDS vloggers, Banateros Brothers, Bisdakeros, marami pa dyan. May sinasabi pa sila dito, si Brothers Travelers, si KPL. Lahat siya. Marami. Kaya doon na lang kayo, doon nyo na lang yung panunood nyo. At syempre, sabayan nyo ng like and share yan. Yeah. Pinakamaganda yan sa lahat dahil talagang mas nalalaman pa ng iba pa nating mga kababayan yung tunay na mga nangyayari sa balitang mundo ng politics. Yun. At syempre, mga bossing, mag-break po muna tayo. Huwag po kayong alis at magbabalik po ang programang Banateros. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses
ng ordinaryong Pilipino, Banateros ay walang makakaawan. Dahil sa malasakit, mas nailapit ni Senator Bongo ang medical assistance, primary health services at specialized care para sa ating mga kababayan. Sa malasakit, prioridad ang edukasyon para sa mas magandang kinabukasan. Samahan pa ng sports, panalo ang kabataan. Bunga ng malasakit ang pagbigay lakas sa mga lokal na negosyo at mas maayos na trabaho. Sa malasakit, serbisyong may puso, kalinga at proteksyon para sa mga OFWs nasaan man sila sa mundo. Maraming nagagawa at nararating ang malasakit. Para kay Senator Bongo, ang ating Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. 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 PPP Party List. Tatak Duterte. Ato Nibay. Ato Nibay! The Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At nagpapalit ang Banateros dito lang sa SMNI. Ito, meron tayong bagong balita. Tinawag ng legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy na below the belt ang mga hayagang akusasyon ng mga abogado ni alias Amanda laban sa butihing pastor. Ayon kay Attorney Israelito Torion, dapat alalahanin ng mga abogado nito ang patungkol sa presumption of innocence. Si Margot Gonzalez magbabalita. Nagsimula na ang pagdinig ng Pasig RTC hinggil sa petition for bail na inihain ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy para sa pansamantalan niyang kalayaan habang dinidinig ang kanyang kaso. Dumalo si Pastor Kibuloy at iba pang akusado sa ginanap na bail hearing. Unang sumalang sa direct examination ng witness ng prosecution na si Alias Amanda. Pagkatapos ng pagdinig, humarap sa media ang kampo ni Alias Amanda kung saan hayagang inakusahan ng mga abogado nito ang butihing pastor. Gusto namin talaga ma-deny yung bail, no? Kasi alam naman namin gustong lumabas ni Pastor kasi mangangampanya siya. Then consistent with our claim that he is a human trafficker, an abuser, gusto namin hindi siya manalo. Ang legal counsel ni Pastor Kibuloy na sa Attorney Israelito Torion, sinabing below the belt ang naging pahayag ng mga abogado ni Alias Amanda. Anya, dapat na magdahan-dahan ang mga nag-aakusa, lalo pat sa batas ay mayroong prinsipyo para sa presumption of innocence. Describing likewise Pastor Apollo Kibuloy as a human trafficker, no, is really below the belt. And I would like to remind our compañero or compañeras who may have said that
to please be reminded about a revered principle upon which the Bill of Rights is founded upon. And what is that? That is presumption of innocence. You as the lawyer of the other side has no right to describe my client as a human trafficker because we have just finished the first of many hearings that will be conducted in order to determine with specificity and proof beyond reasonable doubt whether or not he is indeed a human trafficker. No? To say that really is below the belt and wala naman sanang ganon. No? Wala namang personalan ito parang personalan na ata yan. May dinagdag pa sila, attorney, na aside sa pagiging human trafficker, child abuser, and rapist daw. May rape case ba against kay Pastor? Wala ngang rape na kinaso kay Pastor. So to say that is really not right and really irresponsible. Panyero-panyara, relax lang tayo. Hindi naman natin kaso ito. Huwag natin i-personal si Pastor. Sinabi rin ng abogado na ang paghain nila ng petition for bail ay hindi para lamang makapagpangampanya ang butihing pastor. Ayon kay Torion, matagal nang gusto ng kanyang kliyente na makapagpiyansa. Gusto nga ni Pastor noon pa yan i-file yung anong tawag nito, petition for bail. Noon pa. Alam mo, ako lang ang nag-prevent kasi may punto din yung opinion ng ibang lawyers na kasama namin na hindi pa kasi ini-identify kung sino yung additional witnesses nila. We had no idea as to who will be their unidentified witnesses. We waited that they would be required by the court to name them because under the rules on pre-trial, you could not reserve witnesses without specificity. And the names of these witnesses now under the present dispensation have to be divulged, especially during pre-trial proper. So, it is very uncalled for and very unprocedural and not good practice if you will just file a petition for bail right away without you as a lawyer knowing who will be the witnesses of the other side. So, we waited for that. Nung nalaman, nung na-force na sila to identify, doon namin final yung petition for bail. Nagsinungaling ito sa media interview nang sabihin niyang inuubo ang pastor matapos itong matanong tungkol sa health condition ng kanyang kliyente. Perhaps the person who uttered that may have his or her attention directed towards his or her client during the entire hearing that he was not able to see that Pastor Apollo C. Kibuloy was really coughing. No? I was not lying, never. I would not lie in court because I know my responsibilities as a lawyer and as a law dean. So to say that I am a liar because I said that is really, I think, unreasonable, uncalled for, and I think irresponsible. No? Ito naman ang naging pahayag ng legal counsel ni Pastor Kibuloy hinggil sa hindi pagpayag ng korte na makadalo ito sa interview ng isang network. We will adjust. No? We will file another motion insofar as sukatan of SMNI. Baka sinadya din yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Para pag-file natin ng motion doon para sa sukatan sa SMNI, ilalagay na natin doon yung schedule, yung invitation mismo, at saka ilalagay natin doon na mag-assure yung SMNI na walang questions about the case. The merits of the case. At saka ilagay din natin doon na sasama po ang abogado doon sa hearing, doon sa interview mismo para ma-advise si pastor as if kailangan ni pastor ng advice, no? As to sub judice rule. And you know, everything happens for a reason. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Isa lang ang masasabi ko dito, Coach Oli. Ang gaba, dili magsabi. Ay, tama. Itong mga ginagawa nila kay napanggigipit kay Pastor Apollo Kibuloy. Balang araw, babalik din yan sa kanila. Kasi alam naman natin na itong mga ano na to na itong mga akusasyon na to kay Pastor Apollo Kibuloy ay gawa-gawa lamang. Pero, syempre hindi tayo pwedeng masyadong mag-komento tungkol dito dahil ito pong kaso na ito ay nasa korte na. So, tayo lang magbibigay ng ating mga saloobin patungkol dito sa, sa mga, yung below the belt na mga atake sa kanya. Na siya ay lalabas para, makapangampanya. Huwag kayo mag-alala. Actually, kahit naman si Pastor Apollo Kibuloy, nasa loob ng kulungan. Sabi ko nga, walang rehas na bakal ang makakapigil sa magandang adhikain at gustong mangyari ni Pastor Apollo Kibuloy sa bayan.
kung hindi man siya pisikal na makapangampanya ngayong siya'y tumatakbo bilang senador, sigurado tayo na lahat ng nagawa niya para sa bayan, lahat ng nagawa niya sa kanyang simbahan, lahat ng nagawa niya sa Davao, lahat ng nagawa niya para sa gobyernong ito, yun ang mangangampanya para sa kanya. At ang mga tao, social media, pati ang mga OFWs, tutulong sa atin para ikampanya si Pastor Apollo Kibuloy. By the way, number 52 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Coach Oli. Ito'y patunay na malakas si Pastor Kibuloy. Kasi isipin ninyo, totoo yung survey na number 1 ngayon si Pastor Kibuloy na tumatakbo bilang senador. Kasi ultimo yung abogado ng kabila, ayaw siyang mangampanya kasi baka daw manalo. No? Diyan na lang, isipin ninyo, hindi naman na trabaho ng abogado yan, pero sila mismo, nakikita nila yung lakas ni Pastor Kibuloy. Pero paalala natin dito sa mga abogadong ito, sabi nga ni Boss Dada, hindi natin pwede i-discuss masyado yung kaso. I-discuss ko na lang itong mga abogado na to. Ngayon lang ako nakakita ng abogado na hindi nauunawaan yung presumption of innocence. Until proven guilty, meron pa you isang are abogadong innocent. ganyan, si Abalos. Tsaka yung 4 na beses atang nag-take. Nag-take, okay. Yung galit na galit kay Banat Bay. Oo. Pero tatandaan natin hanggat nagkaroon na ng conviction, inosente po ang isang tao. Kaya tatawagin mo lang siyang child abuser. Halimbawa, yung isang congresswoman, child abuser kasi convicted yun. Yes. Sinabi na korte, hindi po yan chismis. Hindi ako nagsabi niyan. Korte mismo nagsabi. So, itong mga abogado na to parang walang alam. Tapos, bagamat tayo hindi abogado, pero ano bang purpose ng bail? Diba? Ang purpose ba ng bail ay para kapag bawala na hindi ka mangampanya? Hindi yun. Kung ako hindi nagkakamali, ang purpose ng bail ay para ikaw ay sisiguraduhin na sisipot ka doon sa pagka ikaw ay may hearing. Hindi ka dahil para wag kang mangampanya. So, maling-mali itong mga abogadong ito. Kaya nga nakakabilib si Pastor Kibuloy dahil sa katunayan, hindi nga niya kailangan umattend dyan personally. Pero nagpunta siya doon para harapin at siya mismo magre-request kasama ng mga abogado. Yaan na lang ay pagpapakita na siya ay nakikipag-cooperate. Kaya nga tumatakbong bilang senador dahil gusto niya makatulong sa Pilipinas. Mali ata siguro, hindi ko alam kung saan graduate itong mga abogado na ito. Baka kaya nasermo na ni Atty. Torion. Napakagaling. Si Atty. Torion pa nakatapat nyo. Talagang lecturean ka niya. Mumukha kayong ob dyan. Hindi naman na flight risk si Pastor Apollo Kibuloy. Tumatakbo nga Tsaka tumatakbo naman siya. So wala siyang reason para takbuhan niya ang kaso na yan. Kasi kaya lang naman pinipigilan siyang lumabas is baka mamaya tumakas na siya di ba? Pero alam naman natin na hindi na dahil ito na hinaharap niya na yung kaso andyan na. Nakikipagbakbakan na nga sila sa korte. So ano na yan? Negative na yan. Jay Guevara, anong comment mo tungkol dyan? Natatakot na ba si Risa? Nako. Natatakot na si Risa? Mga bata ba ni Risa yan? Oo, kasi kung pakinggan nyo maigi yung sinabi ng mga attorney, ano na yun sa tutusin, hindi dapat siya sabi ng isang attorney yun. Yung mga ganon, below the belt na nga talaga yun. Tsaka kung isipin nyo... Tsaka anong pakin nila sa eleksyon? Anong pakin nyo? Yun, totoo yun. Anong pakialam nyo sa eleksyon? Kung si Franz Castro nga nasa Congress convicted tumatakbo yun pang senador din. Tumatakbo pang senador. So, mas grabe yun kasi si Pastor, hindi naman hindi naman convicted yun Diba? Ito, peke nga yung mga pinagsasampang kaso dun Pangalawa, tingnan niyo yung mga ibang mga sa Senado may convicted, sa Congress may convicted, sa gobyerno may mga adik, diba? Lalo na yung mga adik na yan, ang dami dyan nila. Pero tingnan nyo, kung sasabihin nyo na parang kaya gustong lumabas para mangampanya, wala na kayo dun. Tsaka ito alam mo yung mga ganong salita, sa Congress ko lang naririnig yun. No? Ano yan, parang inadapt nyo na ba yung gawain ng Congress na parang mas magaling pa sa korte kung makapagbigay ng salita. Nakakagulat yun na may mga ganyang attorney pala. Akala ko isa lang napapanood ko sa YouTube na galit kay Banat Bay Hindi ko akalain na meron pa pala. No? Grabe din yun
Yung isang yon, yung... Pero yan na natin yun, ha? Yung bulol na abogado, walang kliyente. Anyways, pasikat lang yung mga yan. Bagay. Pasikat lang yung mga yan. Gusto ko lang sabihin doon sa mga nag-aakusa kay Pastor na sana hanggang dulo yung mga nagfa-finance sa inyo, yung mga tumutulong sa inyo para ibagsak si Pastor Apollo Kibuloy, sana hanggang dulo kasama nyo sila kasi mahabang laban ito. Nakita nyo nangyari kay Matubato. Wala na sa Pilipinas, umalis na. Sinira niya ang buhay niya dahil sa pagsisinungaling niya. Ngayon, kailangan niyang umalis ng bansang Pilipinas at tumakas dahil hindi na siya kayang suportahan at hindi na siya kayang sustentohan nung kung sino man yung mga sumusustento sa kanya. Ganun lang yun. Plain and simple. Napakahabang laban nito at hindi papayag ang mga taga-KOJC na ganituhin nyo lang si Pastor Apollo Kibuloy. At sinasabi ko sa inyo, may karma yan. Oo, ang hahabulin kayo balang araw ng kamay ng batas dahil dito sa mga pinaggagawa nyo na to. Dahil si Pastor Apollo Kibuloy, wala namang ginawa yan sa Pilipinas, kundi puros kabutihan yun nga yung lagi natin sinasabi. Imaginein mo since 2005 hanggang ngayon, ginagawa nila itong mga cleanup drives, ginagawa nila itong mga tree planting activities. Tumulong pa sila sa gobyerno, sa NTF-ELCAC para itong laban kasama ang bayan. Tumulong pa sila para mapigilan ang paglaki ng insurhensya sa Pilipinas or mas lalong paglalim ng insurhensya. Dahil sa laban kasama ang bayan, ang inyong mga anak ay naging safe from recruitment netong mga legal fronts ng NPA. Sabi ko nga sa inyo, si Pastor Apollo Kibuloy, kaibigan ni PRRD, pero instead, makinabang siya dahil kaibigan niya si PRD, siya pa nga yung gumastos Siya pa nga yung naglabas ng sobrang resources para sa bayang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-e-expose sa lahat ng mga pakabulastugan netong mga komunista sa bayang Pilipinas. Coach Oli. Ay malamang sila na nga lang yung may gusto na kalabanin si Pastor Kibuloy. Kasi nga silang naapektuhan. Itong mga sinasabi mo nga komunista, sino-sino pa ba yan? Alam ng taong bayan at nasa listahan na nila ito. Itong mga komunista, itong mga NPA na ito. Kaya kontra sila sa Duterte na makaupo ulit. Dahil tatamaan sila Yung mga komunista na yan, yung mga adik. Pangalawa, si Pastor Kibuloy dahil again, kontra din sa mga komunista. So, pag nakapwesto yan, talagang kaya po napaka-importante po nito sa ating mga Pilipino na ang makapwesto si Pastor Kibuloy. Kasi nung siya hindi nakapwesto, nakalaban na niya itong mga komunista na ito at malapit na nating masugpo sa tulong din ng mga Duterte. At konti na lang. Kung tinuloy ito ni Marcos, itong continuity ng paglaban sa mga taga-bundok na ito, tapos na sana. Kaya lang ang problema, na-stop at ngayon lumalakas. At yung sabi ng iba, nasa Congress pa yung iba pa nga nagpapakulong na mga sundalo. Kaya nakakabalik sila at lumalakas. Yan po ang usapin ngayon sa social media. Kaya napaka-importante kung kayo talaga ay ayaw nyo ng korupsyon at higit sa lahat, ayaw ko itong mga komunista na ito, itong mga NPA na ito, itong mga makakaliwa na ito, itong mga rebelde na ito, itong nanggugulo sa ating bansa. Kung ayaw nyo talaga, dapat i-all out natin ang suporta natin kay Pastor Kibuloy. At ikampanya natin sa iba dahil ang susugpo lang nito, ang seryoso dyan, Duterte Kibuloy. Yan lang ang talagang talagang head-on, sinasalubong itong laban sa mga NPA. Jay. Ewan ko ba? Sa tutusin mo dapat nga si Pastor pa yung dapat nga si Pastor pa yung mas pangalagaan ng gobyerno dahil isa sa mga tumugis or yan sa mga makakaliwa. Pero kung sino pa yung mga makakaliwa, yun pa yung kinakampihan at inalagaan ng gobyerno nga natin ngayon. Kaya kung may tuturing man,
kung ano mamaya, kung ano ang pwedeng sabihin dito sa gobyernong to, talagang may tuturing na walang kwenta. Kasi tagal-tagal na nating kinalaban yung mga makakaliwa na yan at isa nga dun si Pastor. Tapos ngayon mas kinampihan pa ng administrasyon yung mga NPA kaysa kay Pastor. Kaya medyo nakakatakot at talagang yan yun na. At dito, talagang pinatunayan nila na takot sila na talagang si Pastor dahil alam talaga na nila na siguro talagang nararamdaman na nila yung sure win ni Pastor sa pagiging senador. Kaya talagang inaadlangan nilang makala. Sa madaling salita, sila na mismo nagpatunay na lahat ng ito ay sa pamumulitika talaga nanggagaling. Dahil sa pamumulitika, talagang pinatunayan na nila yun. Boss Dada? Yun lang. Yun lang naman ang para sa akin. Ayun, yun lang naman ang para sa akin, mga bossing. So, wala na tayong ibang choice. Binibigay na sa atin to si Pastor Apollo Kibuloy para maging sabi nga nila, hindi na kailangan ni Pastor to, pero tayo kailangan natin si Pastor Apollo Kibuloy. Ano ba may tutulong ni Pastor Apollo Kibuloy sa atin? Marami. Marami. Makakapagbalangkas siya ng mga batas para mas mapatatag pa at mapatibay pa yung mga current na batas na nandito sa atin. Siyempre, isang pinakagusto ko talaga sa kanya is yung pangalaga sa kalikasan. Nakita natin na walang pangil talaga yung batas pagdating dito sa pagsira ng kalikasan. And kung si Pastor Apollo Kibuloy ay mananalo, magkakaroon tayo ng mas matibay na batas na talaga namang masasabi nating matatakot na itong mga mag-aabuso. Ako kasi, Coach Oli, nagpunta kami sa cleanup drive nung nakaraan at nakita ko talaga kung gaano ka walang disiplina yung mga tao. So, sana magkaroon pa tayo ng mas matibay na batas patungkol sa pagsisegregate ng mga basura. Kasi nanggaling ako sa America noong November and sa Japan nitong December, nakita natin kung gaano kadisiplinado yung mga kapwa natin Pilipino doon segregating itong kanilang mga basura sa kanilang mga likod bahay. Nakahiwa-hiwala yan, yung bote, yung lata. Tapos, ang gobyerno nila, ito maganda, ang gobyerno nila binibili yung mga lata, yung mga bote na basyo, tsaka yung mga papel. Kaya mas lalong naiengganyo yung mga tao na mag-segregate. Kumbaga, ini-incentivize mo yung effort din nung iyong mga constituents. So, yun ang maganda. Kasi alam natin na si Pastor Apollo Kibuloy, ikot yan, gala yan sa buong mundo. At nakita niyan lahat ng mga advantages na meron yung mga first world country sa buong mundo. Kaya gusto niyan idalin yan dito sa atin sa Pilipinas. And ako, I'm hopeful na in my lifetime, maranasan ko man lang at least makaalis tayo dito sa status na third world country. And I believe na magiging posible yan kung maglalagay tayo ng mga tao sa gobyerno na tutulong kay Pastor Apollo Kibuloy na yung kanyang mga adhikain, yung kanyang mga panukala ay talagang i-push. At syempre, kailangan natin sa 2028, mahusay din yung ipapalit natin presidente dito sa bulok na ibinoto natin. Yun lang ang para sa akin, Coach Oli. Pero yung sinasabi mo na pagsisegregate tapos babayaran pa sila ng gobyerno pag sila, mas maganda yung yung proyekto ni Tamba dyan, ni Martin. Ayuda lang, no? Ayuda lang. Wala ka nang gagawin. Papahirapan mo pa tapo ka dyan, hindi may ayuda. Masipag ka nga, pagod ka naman. Wag na. Asa na lang tayo mga Pilipino sa ayuda. Total, habang nakaupo si Martin Romualdez, tayo ay may aasahang ayuda. Jay, meron ka pang last message? Wala na. Dahil yung about doon sa ayuda na yan ayuda na lang, puro ayuda na lang. Wag na tayo maglinis. Wag na tayo magtrabaho. Yan ang gusto ng gobyerno Huwag tayo magtrabaho. Ayuda na lang. Sige po, dito na si MJ, galit na. Kita-kita po tayo uli mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman po, si Boss Dada. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas natin mahal. Number 52. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo.
kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. So, bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for the benefit of the people, and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. 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 PPP Party List. Tatak Duterte. Ato Nibay. Ato Nibay! This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.